Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong update tungkol sa matagal ng usapin sa pagitan po ng Ripple at SEC. At ito po ang XRP lawsuit. Ayon po sa dating SEC lawyer na si Ginoong Mark Fagel, hindi raw babawiin ni Judge Analisa Torres ang kanyang naging desisyon sa kaso. Sa halip, ang tututukan na lang ng magkabilang panig ay ang pagbabago sa remedies o kung ano yung parusa o aksyon na ipapatupad. Pero bakit nga ba importante ito? Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? At maliban po dyan ay ano ba ang epekto ng mysterious filing na tinatawag ng ilan na spam? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya ayan po si Madam Judge Analisa Torres. Ayan. Ngayon ano nga ba ang nangyayari sa XRP lawsuit ngayon? Alam natin na matagal ng laban ang yan, alam po natin yung matagal na laban ng Ripple versus US SEC. At yan, ito ang sentro po ng usapin ay ang pagbebenta ng XRP kung saan ay isang uri ng securities offering or hindi. Noong mga nakaraang taon ay isang malaking balita po ang pumutok. Si Judge Analisa Torres ay nagdesisyon po na ang programmatic sales ni XRP o yung pagbenta nito sa open market tulad po ng mga exchanges ay hindi po lumalabag sa batas ng securities. Para sa crypto community, lalo na para sa mga taga-suporta ng Ripple, ito po ay isang panalo. Pero hindi pa tapos ang laban. May mga legal na hakbang pa rin na isinasagawa at kahit na umatras na ang SEC sa kanilang appeal, marami pa rin ang nag-speculate kung babawian ba ni Judge Torres ang kanyang ruling. Dito na po pumapasok ang sinabi ni Ginoong Mark Fagel. Yan, Fagel. Mark Fagel. Ngayon, sino ba itong si Ginoong Mark Fagel at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon? Ayan, si Ginoong Mark Fagel ay isa pong dating abogado ng US SEC. Isa siyang legal expert na maraming karanasan pagdating sa securities law at mga enforcement actions ng SEC. Kaya naman, nang magsalita po siya tungkol sa kaso ng XRP ay maraming nakinig. Ayon po sa kanya, walang posibilidad na bawiin ni Judge Torres ang kanyang desisyon. Malinaw raw na ang kanyang ruling at malinaw yung kanyang ruling at wala siyang makikitang dahilan para ito'y baliktarin. Sa halip, ang magiging sentro ng usapan ay kung ano po ang mga remedies o hakbang na ipapatupad bilang bahagi ng final judgment. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng remedies sa context ng kasong ito? Ngayon, kapag sinabi po nating remedies sa legal na usapan, ito po yung mga solusyong ibinibigay ng korte para ayusin ang sitwasyon matapos mapatunayan ang liability or responsibilidad ng isang partido. Sa kaso po ni Ripple, maaaring kabilang dito ang pagbabayad ng multa or penalty, pagbawi ng ilang sales o pagbabago sa kanilang paraan ng pagbebenta ng XRP sa hinaharap. Ibig pong sabihin ay hindi pa pinagtatalunan kung may nilabag na batas. Ang pinag-uusapan na lang ay kung ano ang tamang parusa o aksyon na kailangang gawin. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa mysterious filing na tinawag po na spam. Ayan, nakontent po natin yan sa mga nakalipas na balita. Sa gitna po ng mga developments na ito ay may isang nakakaintrigang twist. Isa pong individual na nagngangalang Justin W. Kinner ang nagsubmit ng isang filing sa korte. Ayon sa kanya ay may hawak daw siyang decisive evidence na pabor kay Ripple at sa mga Amerikano. Ngunit ayon po kay Ginoong Mark Fagel, ito raw ay walang kwenta. Tinawag niya ito bilang spam dahil ang nagsubmit ay hindi authorized na lumahok sa kaso at tila nagpadala lang ng dokumento na parang unsolicited email na walang legal basis. Ang filing na ito ay malamang daw na i-dismiss o itapon ng korte at hindi bibigyan ng pansin.
Ngayon ay malapit na ba talagang matapos ang XRP lawsuit na ito? Sa pag-urong ng parehong Ripple at saka SEC sa kanilang mga cross appeals, maraming umaasa na malapit na sa dulo ang kasong ito. Kaya ayon po sa legal expert na si Ginoong Fred Rispoli, posibleng matapos ito sa loob ng 2 buwan. Pero tandaan, kahit malapit nang matapos, meron pa rin mga procedural steps na kailangang tapusin. Kabilang dito ang pagtukoy sa eksaktong parusa, ang pagsang-ayon ng korte sa final terms at iba pa. Ang mahalaga ngayon ay may alinaw na ang direksyon ng kaso. Hindi na ito babalik-tarin, pabalik sa square one. Ang mga detalye na lang ang kailangang plantsahin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, para sa atin ay maganda po ang balitang ito. Una, mas tumataas ang tiwala ng market dito kay XRP bilang isang legitimate digital asset. Kapag natapos na ang kasong ito at nanatiling favorable ang ruling kay Ripple, maaaring tumaas pa ang demand para kay XRP. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na example kung paano po hinahandle ng batas ang mga crypto assets. Bagamat sa US, ito nangyayari, malaki ang impluwensya ng US regulatory environment sa global crypto market. Kaya kasama po tayo sa apektado. Yan, para sa atin, ibig sabihin nito ay posibleng mas maging stable po ang presyo ng XRP sa hinaharap at mas dadami po ang mga institution na papasok sa market. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay isang malaking hakbang ito, hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong crypto industry. Ang desisyon po ni Judge Torres na huwag bawiin ang kanyang ruling ay nagpapakita ng consistency at saka respeto sa due process. Sa kabila ng mga balakid, nananatiling matatag ang Ripple at ang XRP community. At sa bawat hakbang palapit sa settlement, magkakaroon na ng tiwala ang mga investors na may kinabukasan ng crypto sa mainstream finance. Para sa atin, magandang paalala ito na ang tamang impormasyon, tamang analysis at pag-intindi sa mga legal na galaw ay mahalaga sa atin, sa ating crypto journey. Kaya yan, wag lang tayong basta sumunod sa hype. Intindihin po natin ang context at implication ng mga kasong gaya nito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.